ang mga kandidatong dumadagsa sa iba't ibang okasyon tulad ng mga eksenang makikita ninyo ngayon. Hindi man sila kilalang pangalan, may karapatan pa rin silang tumakbo sa halalan. Ito ang most unbelievable and funny election candidates in the Philippines. O siya atin ang saksihan, unang ibibida, Game Master kung naturingan dahil sa kakaiba niyang pagpapakilala sa sambayanan. Game? Okay, sa lahat ng derito ngayon, congratulations! Once pumasok kayo sa premises ng Comelec, 100% tayong lahat mananalo. Okay po ba? Gusto ko magserbisyo sa lahat ng mga Pilipino, especially in the poor and in the middle class of the family. Palakpakan po natin. With that, thank you very much. Okay na po? Ay, ang bilis, di ba? Ang bilis. Sige po. May magtatanong po kay sir. Oh, may magtatanong. May magtatanong Paano po ba? magpatawad ng mga kidnapper? Next in line sa ating listahan, ang ating showbiz neighbor ay naisipang tumakbo for experience lang kuno. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Injim Bacalso Banayog. Nakita ko po sa lahat na nagpa-file na senator ako sa isa sa mga pinakabata. Hindi, wow. Ako po ay dati pong speaker ng campaign ni Manny Pacquiao sa General Santos City. And then, kapitbahay ko rin si John Anderson. Wala kaming pakialam! Thank you po sa lahat po sa chance. Sir, hello sir. Bida sa susunod nating eksena, tinaguriang The Cosmic Builder. Paano naman kasi ang kanyang mga plataforma? Tila pang out of this world ang tema. Gusto ko ng kapayapaan sa buong mundo. Ako si Adam. Gusto ko ipaliwanag sa inyo ang paglikha ng lupa at langit. Ang paglikha ng langit at lupa at pag-align sa bawat country. Gusto ko susukatin ito para maiwasan ang digmaan sa buong mundo. Bilang senador nga si Adam, gusto ko maipasa ang LGBTQ. Bakit? Ay, Alright, pwede ba ubusin lang yun? Tapos na po yung 2 minutes. Sayang. O, tanong na po sa media ngayon, sir. 8 minutes. Sino po may tanong? Tagalog lang. Tagalog lang daw. Pwede social media, yung Facebook, Twitter, Instagram. Wala po. Or registered cellphone number. Kung palakasan lang ng trip ang usapan, wala na sigurong makakatalo pa sa susunod nating ibibida. Ang tinaguriang one night legend na kay Mocha ay may lingering attachment. Sige, ano nga talent mo? Singing. O sige, go, sige. Mga kababayan ko, iboto ninyo ako sa darating na halalan para sa senadora. Sige, dancing, meron? Meron. Sige nga, pakita nga dancing. Para kay Mocha, mga macho dancer ako. O, parang kay Mocha, paano? Dog style. At dati kayo rin ex daw ni Mocha Uson? Yes, matagal na anong araw pa nung di pa siya secretary. Pero one night stand lang yun, mga 5 night. O siya, heto na ang tinaguriang Stormbreaker. Pangalan pa lang aba, dumadagundong na. May ibubuga din kaya ang kanyang mga plataforma? Ako po si Engineer Gerson. Ang pagsali ko sa politika ay dahil sa dalawang gustong isakatuparan proyekto ng ating Panginoong Diyos. Una ay ang super irrigation. Ang pangalawang proyekto ay ang barko na may mga aparato na lulusaw sa bagyo. Ito ay may counter blade pan upang pukontrahin ang spin o ikot ng bagyo. Meron din itong nakasaboy na asin sa himpapawid o cloud seeding upang mabuo ang ulap, at pag nabuo ng ulap ay titirahin ito ng laser. Sir, medyo interesting po yung sinasabi niyong barko. Pwede po ba pakiulit niyo po uli yung inyong explanation, description? Meron itong cloud seeding, parang cloud seeding po kasi bubuuhin natin ng mga ulap doon, at saka yung ikot kasi ng bagyo kukontrahin natin sa pamamagitan ng fan blade, at saka yung bubuuin din niya ang pinagmula ng bagyo kasi init ng karagatan sa ng temperatura doon, tapos yung spin po doon kanan, kailangan ang fan blade natin pakaliwa. Yung invention niyan,
Pinag-aralan ko yan. Tayo na't ihanda ang sarili dahil ang susunod nating ibibida ay masyadong makapangyarihan dahil siya raw ang The Chosen One. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikatlong beses ko na itong pagtakbo. Huwag kayo iiyak. Napakatapang po. Sabi mo nang napakakapal ng mukha. Kahit laging idinidisqualified ng COMELEC sa pagiging mahirap. Mingi po ako ng paumanhin kung masyado kong maramdamin ngayon. Nakagawa na ako ng kabutihan sa ating bansa. Napakarami na. Kaya ako tinawag nilang Beth Lopez, Senador ng Bayan, or Beth Lopez, ang tunay na Senador ng Bayan. Kung sakali pong hindi kayo ulit papayagan, kung sakali lang naman, ano pong susunod po? Very good question, sir. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng COMELEC, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at idideklara ko na pinakawala kayong kwenta ng ahensya ng gobyerno! Hala ka! Emotional lang, ma'am. Idinideklara ko sa dami ng himala sa buhay ko, I am the chosen one of God. Stop! Kapag namatay ako, dinideklara ko na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Tila may pasuspense naman ang susunod nating ibibida, ang ating mystery candidate at ang surprise niyang plataforma. I would like to introduce myself. I am Maria Fe. Hindi po ako iiyak. Katulad nung dating aspirant senador. Nandito ako ngayon sa inyong harapan dahil sa napakalalim na dahilan. Ma'am, sabi niyo may malalim kayong dahilan kung ba't kayo nandito. Ano po yung dahilan na yun? Ay sa ngayon ma'am, hindi ko lang muna sasabihin pero later on, lalo na pag mananalo ako, sasabihin ko na ma'am. Bakit po may pa-suspense? Gusto ko lang na ma-surprise. Surprise lang ma'am. Sumabog sa galit ang susunod nating aspirant, the great pretender kung naturingan dahil sa revelasyon niyang pangmalakasan. Tindigan yung maigi! Ang namatay na tao para sa bayan! Walang buboto, Nisa! Walang buboto! Nandito sa harap ko ngayon ang presidente ng Pilipinas! Jose Rizal! Itigil ang eleksyon! Itigil to! Hindi ako tatakbo sa eleksyon dahil ako ang tunay na presidente! Ako! Ako ang lumuwa sa inyo! Para tumigil ang ulan! Ang lala! Ako! Papansin ka lang! Hindi ako tuwisang candidate dito! Ako ang presidente! Ayan na! Ayan na siya! Bukas ako darating. Tanga! Kung palakasan lang ang usapan, aba hindi magpapahuli ang susunod nating aspirant. May lahi lang naman siyang half human at half zombie. Walang iba kundi si Rastaman. Ang anong pangalan niyo ulit? Rastaman, yo! Half human, half zombie. Ito ang yung gabay ko. Third eye. And this is my motor. Yan, my motorcycle. This is the Ghost Rider. Umaapoy, may pakpak. What you gonna do, sir? Ha? What you gonna do? What you gonna do with the big butt? Rastaman, sample nga ng plataforma dyan. Dalawa ang himala nagbatas gagawin ko. Unang-una, ang tao nagkakaroon tayo ng medalyon para proteksyon. Ang isang gusto ko sa batas para ba may pairal yung vocational school. Ibalik yung isabong. Kasi ito ang kaugalingan ng ating Pilipino, sariling atin. Sa pagtakbo talagang iba-iba ang hangarin. Dito sa susunod nating eksena, ang ating bida ay kumandidato dahil sa pag-overthink niya. Ako po si Virginia Diaz Sabit. Sinubukan ko lang po talagang tumakbo bilang pagka-senator po kasi
Gusto ko pong maipagtanggol po yung sarili ko. Sa ngayon po ako, wala po akong resources para po may panggastos po sa ano ko. Pero ang alam ko, ako po yung ginagawang resources ng mga mga batas ng mga ginagawa ng mga senators po. Kahit kay President Marcos. Bago ka posibleng manalo sa pagkasenador, pwede ba naming malaman kung ano muna yung problema nyo po? Ang pagkakaalam ko, sir, meron akong sariling channel. Si Sir Ted Filon po, tsaka si Ma'am Deji Chacha. Lagi po nilang, minsan nagjo-joke po sila sa mga topic po nila tungkol sa akin. Ano pong sinasabi sa inyo? Kasi kahit nasa bahay po ako, pag nakikinig po ako sa kanila, halimbawa naglilinis po ako ng CR, tapos pagka may in-interview sila Sir Ted Filon tsaka si Ma'am Deji Chacha, naglilinis ka na ba ng CR mo? Ganon. Yung mga lakad ko po, alam din po nila lahat. Yung mga suot ko po, sir, kapag nakabagyo ako, nagbabanggitin po siya ng bagyo. Magtungo naman tayo sa usaping yaman. Itong susunod nating aspirant, the successor kung naturingan. Dahil daw sa bilyones niyang kayamanan. Hello. Amen. Pwede po muna ako manalangin. Amen. Salamat Ama, dito Ama, mga anak mo Ama. At alam ko Ama, magagabayan namin si President Bongbong Marcos na hindi niya na-withdraw ang pera sa London Ama. Iniwan sa akin ni Doña Josefa de Marcos, and now we use this for the Maharlikan government. Ako po pala si Minister Eric Aboy Nagapatan, soon sa Prime Minister of our government. Sapagkat kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa, by this 2025 wala na pong bibili ng bigas. At ang isa pa, ang pera ng 800 quadrillion na hindi na withdraw ni President Bongbong Marcos sa London, iniwan sa akin ni Doña Josefa de Marcos. Ganun ka kayaman? Sir Eric, ano pong profession po ninyo? So actually, I'm a engineering, a building contractor. I was graduate in Pennsylvania. Nag-aral ako sa UP as Sunday Soldier Rangers, Rainbow Ranger. Tampok sa susunod nating eksena, reality rewriter na may kakaibang plataforma. Naglalayong baguhin pati ang takbo ng klima. Doc Arturo Pacheco Art Reyes. Ang una po sa platform ko ay want to be big with people's power and the will of the people for U.S. statehood to become the President of the Philippines come 2016. I also want to make the return of the U.S. bases and the ultimate re-annexation of the Philippines as United States Trust Territory for admission as the 51st state of the United States of America. I like to sponsor free college education for all, no exception, everybody. I also like to legalize the 4 seasons that we can adjust with the 4 seasons of winter, spring, summer, falls of America. So that we get rid of the rainy and dry season. Next in line ang lover boy na present sa bawat halalan. Ang di umano'y ex ni Chris Aquino pero napalitan na raw ng bago. Good morning ladies and gentlemen. Isa rin sa plataforma di gobyerno ko ang magpirma sa recording contract. I need you in my life. Life is meaningless without you. I will love you until death. I will always love you. My love is pure. Sir, before nabanggit niyo po, asawa kayo ni Chris Aquino. Ngayon, parang narinig po namin, you are thinking of marrying Senator Amy Marcos. Kasi si Chris Aquino lagi siyang wala. Nasa ibang planeta. Ang bihirang buhay ito. Okay. Age doesn't matter nga naman dahil ang susunod nating ibibida ang relentless elder na baon-baon ang confidence niya. Okay, good morning everybody. I'm Maria Charito San Bellones. As a candidate
At I believe that a candidate, we have a confident. We must be confident. Ano po yung naisip niyo na gagawin makatulong sa sambayan ng Pilipino? Anong nagtulak sa inyo? Kasi po, as I believe na ang bilangguan daw po ay hindi lamang para sa taong may mga kasalanan, kundi pati doon na rin sa mga taong ayaw magtanggol sa katwiran. Ano pong trabaho niyo, ma'am? At Business. I am a businesswoman po. Ma'am, anong business po yun? Yung... yung sa ano lang po, Ano po yung para mga sector po na paglalaban nyo po pag nahalal po kayo? mula po akong... O siya at gutom ka na ba? Tayo na't magdiwata pares muna. Ating pakinggan kung ano nga ba ang kanyang maiihain sa taong bayan. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena. Nandito po kami para mag-file po ng COC. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang ilang nominee po kayo ng... At kung makapasok po ang Diwata, ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong party list group? Siyempre magpo-focus tayo sa party list pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-Anli Rice tayo doon at free soft drinks pa. At dito na nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan. Sa ating paghahanap, good vibes ang natagpuan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli mga tropa!